Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. Binabati ko po lalo na yung mga kapatid natin nasa ibang bansa. Ingatan kayo ng Diyos mga kapatid, ng inyong pamilya, maging ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas. We know that the Lord is good. We know that God is the one in full control. He is in total control sa lahat ng mga pangyayari na ating kinakaharap sa mga sandaling ito. At huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil ang tunay na pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Sabi sa Ecclesiastes, in the book of Ecclesiastes, habang may buhay, ang tao ay dapat hindi mawalan ng pag-asa. Habang humihinga ho, huwag ho tayong mawalan ng pag-asa. Ano man ang ating pinagdaanan, magtiwala lang po tayo sa Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, ano man ang imposible sa tao, posible sa Diyos. So, let's just continue trusting God. At bago tayo magpatuloy, hinihiling ko na tayong lahat muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Panginoong Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na lumalapit sa banal mong trono, nagpakumbaba sa inyong kabutihan, nagpakumbaba sa inyong harapan, kinikilala na kung wala po kayo, wala po kaming magagawa. Sa mga sandaling ito, patuloy po kaming dumudulog sa trono ng iyong biyaya, humihingi po ng habag at pagpapala, lalo na po sa mga may karamdaman, aming dinideklara at aming hinihiling ang iyong kagalingan. We decree your healing upon their bodies. And right now, Lord, high blood pressure, I rebuke you, COVID-19, skin allergy, internal bleeding, at mayroon pang mga sakit sa ulo, arthritis, whatever it is, all kinds of sickness. I rebuke it now in the name of the Lord Jesus Christ. Go! And I decree healing over your bodies right now. Receive your healing in the powerful name of Jesus Christ. Dysmenorrhea, I rebuke you in the name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you. Receive your healing now. There is power in the mighty and the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, God, Holy Spirit. And Lord, I also pray for your divine provision para sa mga kapatid, lalo ng Panginoon sa may mga pangailangan sa mga sandaling ito. Let the provision of God, He is a generous God, He is the owner of all things, and He will release the best blessing that you need at this very moment. I also pray for the peace of God, the joy of God to flow like rivers. No weapons that is formed against us shall prosper. I decree that Psalms 91 is our portion, and I decree that the Lord will continue to bless us. Where you are located right now, it serves as your Goshen. At Goshen, no pestilence, no attacks or no plagues will come. I decree that the covering of God, the angels of the Lord, is actively moving. Warring angels are guarding us all against all the works of the enemy. What a privilege to be citizens of the kingdom. I pray in the name of Jesus that the Lord will continue to overflow the revelations in your spirit tonight. By the power of God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study, the God, Holy Spirit, will enlarge the capacity of our spirit to give us wisdom, understanding, knowledge tonight, and give us a humble, teachable, and obedient heart to Him. This is my prayer in the powerful name of Jesus Christ our Lord, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Muli, magandang araw sa ating lahat. Welcome po muli, lalo na sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. Live rin po tayo ngayon sa YouTube. At if you have time po, ako po ay makikisuyo na inyo pong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak, lalo na po sa mga Kristiyano na kung saan they encounter struggles in their lives. Can you just please share this one, mga kapatid? At purihin ang Panginoon sa gabing ito at
Patuloy po na ako po ay dumadalangin mula po rito sa Ambassadors for Christ Church International sa Taguig, na nalangin po na tayong lahat ay nasa pag-iingat, sa patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos na sumasalangit. Let us now continue in our studies about the biblical principles that establish, empower our faith to secure our victory. The Bible says in Romans 8:37 that we are more than conquerors in Christ Jesus who loved us. Napakahalaga ho na ma-process natin yung statement na yan sa Bible. Because if you do not understand what the true meaning of that verse, pwedeng mag-claim tayo, pero hindi naging reality sa buhay. Always remember the revelation in the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1, verse 1, and in verse 14, and the Word became flesh. We should understand that every word in the Bible should become a reality in our lives. The Word must become flesh. Kaya nga ho, pag sinasabing we are more than conqueror, not just in the Spirit, but it should be shown, it should be manifested in our physical body. Naunawaan po natin. Kasi being conqueror on the inside is not enough to convince people, to be a testimony to the people that our God is powerful and working in our lives. It should be shown. Nagkaunawaan po tayo. That is why, kailangan maintindihan natin, kaya ngayong understanding napakahalaga ho. So tonight, isa sa pag-uusapan natin is being good stewards of our relationship with our pastor. Okay? Pinag-usapan natin kasi yung stewardship ho sa pagiging mananampalataya ay napakahalaga. Kung makikita niyo po sa book of Matthew in the fourth gospel, tayong lahat na mananampalataya ay hindi po tayo ang nagmamay-ari ng ating buhay at lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Diyos. So ano po ang tawag sa atin? We are not the owner, we are just the managers. And another term ng pagiging manager is being a steward. So everything that we have, everything that God had entrusted us is not ours, but it's His. So ang tawag sa atin steward, ang question na lang, what kind of steward you are? Are you a good steward or a bad steward? So pinag-uusapan natin, being a good steward of our relationship, hinimay ko po sa dalawa, isang physical. Sa physical aspect ho, we should have, as believers of Christ, good relationship, healthy relationship with our household or family. Pangalawa, let's have a good and healthy relationship to the people above us or the authority that God had placed over us. It is our boss, our master, sa physical ho, sa trabaho, it's either kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon, anybody na nilagay ng Diyos as your authority, the authority above you, you should have a good relationship with them. And another form of authority is the government. So napag-usapan natin yan. Now in the spiritual aspect, okay? Spiritual aspect naman tayo. The first relationship that we should take care of, the first relationship na priority natin na alagaan at palaguin ay walang iba kundi ating relationship with God. In the Spirit, God symbolizes as the builder. And then, pangalawa, natapos na po natin ito, na-discuss na natin, pangalawa, to the co-builder. The co-builder of God, in the aspect of spiritual, ay walang iba kundi ang pastor o ang kanyang lingkod. So tonight, we will study about the being good steward of our relationship with our pastor. Ano ho? Kasi natapos na natin yung sa Diyos, mahaba po nating diniskusyon. I think I tackled it in 2 sessions. So, kung mayroon man tayong priority, yung ating divine connection sa Diyos at yung ating divine relationship with Him. But this time,
in order for us to become accurate with our relationship with God, we need to have someone that comes from God na siyang magiging guide natin para tayo ay magiging accurate sa ating pagkikipagrelasyon sa Diyos, sa ating pagsunod sa Diyos, sa lahat ng mandato na ibibigay sa atin ng Diyos. Ito ay kanyang idadaan sa kanyang lingkod. Nagkakaunawaan po tayo. Okay? So tonight, the most critical and the most important lesson sa buhay ng isang mananampalataya ay itong pag-uusapan natin ngayong gabi. Natapos natin noong nakaraang Thursday, no? Be a good steward of everything that God had entrusted you in the spiritual. Be a good steward of your relationship with your pastor or the carrier of your grace. Okay? Tingnan natin. The safest place for a sheep to dwell is only in the presence of his shepherd. Gaya na sabi ko nakaraang Thursday, sa dami ho ng hayop na pagkukumparahan sa mga mananampalataya o sa mga pinili ng Diyos, tupa ho ang ginamit. Alam niyo ho, every time na magtatanong ako sa iba, pag sinasabing tupa, anong pagkakaunawa mo? Maamo, masunurin, mababang loob. Tama naman ho, ganun ang tupa. Pero bibihira ho ang nagsasabi sa akin nung negative side ng tupa. Kasi ang tupa ho, mahina. Ang tupa, medyo yung kanyang diskarte. Pag siya ho ay nahulog sa isang butas, nahirapan ho yang makaangat. Hindi katulad ng aso at ng ibang hayop na kayang gumawa ng paraan para makaangat. Ang tupa, pag nahulog sa isang butas ngayon, balikan mo kinabukasan, nandun pa rin. Ibig sabihin, wala siyang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang kakayahan na ang kanyang sarili ay bigyan ng kaginhawaan. That is why, doon kinumpara ang mga mananampalataya at upang ang tupa ay magiging safe, kailangan niya ng isang magpapastol sa kanya. Naunawa na ho. Sa picture ho na pinapakita ko sa inyo, paborito hong lapain ng mga lobo at mababangis na hayop ang tupa. Bakit? Alam din nila na talagang masarap na pagkain ito kasi walang kahirap-hirap silang atakehin ito dahil mahina nga ito. Pero sa picture na ito, hindi malapitan ng mga lobo ang tupa. Bakit? Kasi mayroong pastol na magtatanggol at magbabantay sa kanila. So ang picture ho ng pastor sa buhay ng isang tupa, siya ang kanyang tagapagtanggol laban sa mga lobo. Kung sa church pa, ang pastor mo ang iyong tagapagtanggol laban kay Satanas at sa mga atake ng demonyo. Pangalawa, ang pastor din ang naggagabay sa kanya. Okay? Naggagabay sa kanya, papunta sa kanyang pastulan o papunta sa kanyang kakainan. Pastol ho ang naggagabay sa tupa, papunta sa mga luntian na mga damuhan. Sa luntiang pastulan, nagkaunawan po tayo. In the church, your pastor is also your guide towards your prosperity or towards your prosperous provision. Intindihin nyo ha, ginagawa kong parallel para mabilis maintindihan. He is your protection against the attacks of the devil. He is your guide towards your provision, prosperous provision. The Lord is my shepherd, and I shall not want. He leads me to green pastures. He makes me lie down in green pastures. Nakakanawan po tayo. Okay? Ang iyong pastor, ang siyang guide mo papunta sa masaganang provision na kailangan mo. Ano pa ang trabaho ng pastor? Ang trabaho ng pastor, ang kanyang mga tupa, tinitiyak niya. Kasi ho, mayroong ganitong ugali. Mayroong kalaransan tupa. Pag ito'y kumakapal na ang kanyang balahibo, sa paglalakad niya, nakasagap yan, sumasagi yung mga dumi, at yung mga dumi na yun, pagka hindi ho yun malinisan, nagkakaroon ho ng maraming mga insekto, okay, na sumusunod sa kanya. Kaya ang tupa, habang siya naglalakad, dahil sa dami ng insekto, nai-stress siya. Nagkakanawan tayo.
Nai-stress ho. Literal mo ang pinag-uusapan natin ha. Nai-stress yung mga tupa. Kasi lalo na pag sa ulo nila, panay ang linga, nai-stress sila. Kaya ang ginagawa ng pastor, mayroon siyang mabangong oil, kanya itong ipupunas sa balahibo ng tupa para siya ay alisan or iwanan ng mga insekto or mga peste. Nagkakanuan po tayo. Yung mga nanggugulo sa kanya, maaalis. In the Spirit, ang pastor mo rin, ang siyang nananalangin para sa iyo, ang siyang nag-anoint sa iyo, para hindi ka ma-stress. Nagkakaintindihan na tayo. Siguro, ganito natin pinapakita, because all truths are parallel. Anong nangyayari sa physical, ganun din ang nangyayari sa spiritual. So ano ang pastor? Siya ang iyong proteksyon laban sa atake ni Satanas. Katulad ng picture na nakita nyo ngayon, naglalaway lang ho ang mga lobo. Maglalaway lang si Satanas sa mga tao, sa mga mananampalataya na strongly and accurately connected sa kanilang pastor at palaging nasa piling ng kanilang pastor. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing literal na kasama ka palagi, pero yung turo, yung connection mo sa pastor mo, accurate, updated. Malinaw. Pangalawa, your pastor is your guide towards your provision. Ang tupa hindi kaya maghanap ng kanyang luntiang pastulan. Pastor ho ang maglilid sa kanya papunta roon. Kuha, napakasimple lang. Pangatlo, ang pastor naman ang nagbibigay sa kanya ng comfort. Saan? Sa mga anik-anik. Okay? Ano bang tawag dyan? Yung sa kalabaw. Okay? Yung mga insekto na kung saan nagdudulot ng stress sa kanya. Alam niyo, ang buhay sa lupa, stressful ho. At ang tupa, mabilis ma-stress kasi nga mahina siya. Doon tayo kinumpara. Pero dahil may pastol siya, siya'y pupunasan ng oil. Okay? Oil symbolizes God the Holy Spirit. Your pastor will empower your spirit so that all stress in life will be gone. Ganong kahalaga ang pastor. Okay? Malinaw? Now, what is the ultimate protocol and principle of God in shepherding His people? Dapat naintindihan natin. So the answer is God will appoint a man that serves as your spiritual covering and the carrier of your grace. Yan ang protocol ng Panginoon. Psalm 77 verse 20, Living Bible, you lead your people along the road like a flock of sheep. Nakita niyo? With Moses and Aaron as their shepherds. Pinag-usapan na nito karang Thursday, hindi pwedeng ang Diyos ang magpapastol direkta sa iyo. Why? Because the good shepherd, the chief shepherd, the Lord Jesus Christ, was already in heaven. He is now already in heaven, and He is seated at the right hand of God. Ang protocol niya, bago siya umalis, nag-iwan siya ng mga tao na maggagabay sa mga tupa dito sa lupa. At ito'y walang iba kundi ang mga pastor na ibinigay. Although fivefold ministry, let's just focus on the pastor. Malinaw na. Sabi ng Bible, pinangunahan mo ang iyong bayan na parang mga tupa. Pero gamit si Aaron tsaka si Moises bilang kanilang mga pastol sa Tagalog. Awit 77 verse 20, ikaw o Diyos ang nanguna sa bayan mo na parang kawan. Nakita niyo? Si Moises at si Aaron yung iyong naging kamay. So one of the major function of the pastor, we are talking about spiritual aspect of relationship. Ang isa sa major function ng pastor sa buhay ng isang mananampalataya na dapat maunawaan nating lahat, siya ho ang nagsisilbing kamay ng Diyos sa buhay mo. Kaya, maintindihan mo na ngayon. Yung iba nagagalit pag pinapakialaman sila ng pastor. Alangan namang hindi ka pakialaman, ikamay nga siya ng Diyos. Ano ang ultimate goal ng pastor? To form Christ in you. To lead you to maturity. You cannot become mature on your own. It is impossible na mag-mature ka. Ang isang bata hindi pwedeng mag-mature without the guidance of his or her parents. Same thing in the Spirit. You can never become mature in the Spirit unless you are under the guidance, you are under the leading, you are under the discipline of a pastor.
Because one of the major purpose of a pastor is he serves as the hands of God in your life. Kaya nagagalit yung iba pagka sila ay nirebuke ng pastor, kinorek ng pastor, nagagalit. Mali. Kung yung pastor, makinig kayo mabuti ha, kung yung nagpapastor sa'yo, nire-rebuke ka pa, okay? Sinasaway ka, tinuturuan ka, magpasalamat ka. Bakit? Mahal ka niya. Okay? Ginagampanan niya ang tungkulin niya bilang lingkod ng Diyos. Now, makinig kayo ha. Pag yung pastor mo ay hindi ka na pinapakialaman, isa lang ibig sabihin yan. Hinahayaan ka niya para ano? Para ma-realize mo na kailangan mo siya. Nagkakaintindihan tayo? At lagi niyong tandaan, sa picture kanina, safe yung tupa kasi nasa piling siya ng pastor because the safest place for a sheep is to be with its shepherd. To be with its shepherd. Now, kung hindi ka konektado sa pastor mo, delikado ka. Bakit? Ang demonyo is just like a roaring lion waiting for someone to devour. Sino ang kanyang malalapa? Yung mga hindi strongly at hindi accurately connected sa kanilang pastor. Hindi kinikilala yung otoridad ng pastor at hindi kinikilala yung ministry ng pastor na bigay ng Diyos sa kanyang buhay. You better be careful ngayong gabi, mga kapatid. Kasi walang pakialaman Diyos kahit gaano ka pa katalino, gaano ka pa kahusay, tupa ka pa rin na nangangailangan ng pastor. Yun ang iyong picture. Malinaw. Ganon din sa mga pastor, kailangan mayroon ding nagpapastor sa atin. Bakit? Because we don't have the monopoly of wisdom, knowledge, and understanding. Kaya nga, mayroon din nagpapastor sa akin. Kilala nyo naman kung sino, si Pastor Wilbert. Tama? So ngayon, dapat maintindihan natin ngayong function. Kamay siya ng Diyos. Huwag kayong magalit sa pastor nyo pag kayo ho ay nirebuke. Kayo ho ay nirebuke, kinorek, tinrain, tinuruan, huwag kayong magalit. Kasi hindi ho sila kontrabida. Ang mga pastor ninyo, ang kakampi nyo laban kay Satanas. Kakampi nyo siya sa buhay na ito. Yun ang role ng pastor sa buhay mo. Yung iba, hindi nyo pinapansin. Magmiminsahe, hindi nyo man lang titingnan, hindi man lang kayo sasagot. You are really dragging yourself to trouble. Why? Because kung magsasarili ka at hihiwalay ka sa pastor mo, malaki ang problema mo, kapatid. Talagang you are giving the devil a chance to devour you. You are giving the devil a chance to destroy your life. Ganun siya katindi, ha? At makikita nyo ho, yung mga tao na hindi po sumusunod sa kanilang mga pastor, ano nangyayari? Devastated ho ang buhay. Malinaw ho yan. Pwedeng magmukhang matino, pwedeng parang walang nangyayari, pero deep inside, alam nyo ho ang tama, makinig kayo ha, people who do not obey their pastor, they are portraying a life on the outside that they're okay and fine. Yan ho kadalasan. Pero on the inside, devastated. Why? Because hindi mo pwedeng pikein ang spiritual. Ang physical, pwede mong pikein. At maraming ganyan. Pag tinanong mo, okay lang. Bakit? Napipeke kasi yung physical eh. Pero pagdating sa spiritual, hindi mo pwedeng pikein. Devastated yung mga tao. Pag sinasabing devastated, wasak. Pagdating sa spirit. Why? Because in the first place, the one who will supply the spiritual nourishment that you need is none other than your pastor. It was God who will give, it is God who will give the message to your pastor, and your pastor will be the one to release to you. Now, if you are not connected, hindi aabot sa iyo ang mensahe ng Diyos, kapatid. Kaya, madaling mapeke ho yung panlabas. You can dress well, you can look well, you can put some makeup on your face para hindi mahalata. Pero sa spirit ho, sa CCTV ng langit kung meron man, kitang-kita ang wasak mong kalalagayan sa espiritu. You know, this message tonight, pag kayo talaga ay bukas,
gaya ng prayer natin kanina, that you allow God Holy Spirit to speak to you, maaayos ka ngayong gabi. Okay? Tuloy natin. Sabi ni John Wesley, without God, man cannot. Without man, God will not. Ano ibig sabihin nito? Ang tao, kung wala Diyos, wala siya magagawa. Ang Diyos naman, kung walang tao, hindi rin siya kikilos. Nakikita niyo? In every situation of our lives, God will always use a man as His mouthpiece, as His hand, as His heart, and as His feet. Tao ho ang gagamitin ng Diyos. Patunayan ko po sa inyo, umiiyak ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians. He used or called Moses. He chose Moses to deliver them. Man. Nung mamatay si Moses sa wilderness, hindi pa sila nakarating sa promised land, He chose Joshua, a man, to lead them to the promised land. To create a nation, He chose Abraham to become the father of nations. A man. For the Gentiles to hear the gospel of God, He chose Paul, a man. Nakita niyo ho? To make you strong and to build your spirit strong, for you to become a breakthrough believer, you need a man. And God will not move in your life without using a man. And the man that God had placed over your life, he is your pastor na galing sa Diyos. Siya ngayon ang gagamitin ng Diyos para for you to become a breakthrough believer. If you cannot break through, then you will be broken. Ganun lang kasimple yan. What is the truth? It was God who provided and placed a pastor to lead and oversee your life. Ang Diyos ang maglalagay ng pastor. Hindi ikaw ang mamamili ng pastor. Malinaw ba yan, mga kapatid? You have no right to choose a pastor. People, makinig kayo yung mga tao na namimili ng pastor, yan yung mga tao na parang mga tipaklong, palipat-lipat. Nagkaintindihan tayo? Bakit? Because they're the one who choose their pastor. No! It is God who will provide the pastor for you. He will be the one to choose. Kaya nga mapapansin nyo, kung matigas sa ulo mo, papadalhan ka ng Diyos ng katapat mong matigas din. Kumbaga, matigas na pastor. Kasi kung ikaw mamimili, kadalasan, pag ikaw ang namimili, ang pipiliin mo yung mga pastor na kaya mo. Ganun naman palagi. O di kaya, mga pastor na kung saan hindi ka na-offend. Ganun ang ginagawa ng marami. Makinig kayo mabuti, mga kapatid. Tama na ho ang kaignorantihan. Tama na ho ang pagiging pasaway. You ask the Lord tonight, Lord, give me a shepherd, a pastor, that will teach me, that will rebuke me, that will correct me, and that will train me to become equipped to do your works accurately. Kung mayroon kang ipagpipray, yan yun. Ngayon, kung ikaw ay mayroon ng pastor, ayusin mo na lang ang relasyon mo sa kanya. Bakit? There is a truth to ponder. Kailanman hindi nagkamali ang Diyos sa paglagay ng pastor na gagabay sa buhay mo. Yung pastor na nagpapastor sa iyo ngayon, hindi ang Diyos nagkamali sa paglagay sa kanya. Pwedeng mas may alam ka sa physical, sa natural, but in the spiritual, kailangan mo ang gabay ng pastor na nagpapastor sa iyo ngayon. Sad to say, maraming mga tao, because of ignorance, because of negligence, because of lack of knowledge about the Word of God, they simply disconnect. Gaya ng sinabi ko nung nakaraan, ang paglalakbay natin, lalo na itong pandemic na ito, para tayong nakasakay sa barko na mayroong kapitan, at walang iba kundi pastor, pangalan pa lang, kapitan, doon ka kumapit. Ano ibig sabihin? Ang problema sa iba, pag na-offend, tumatalon, ibagyo. Alam niyo ho, pag mataas ang alon, kahit na magsusuka ka na dyan, kahit na nahilo ka na, dyan ka lang sa barko, safe ka. But the moment na ikaw ay tumalon, katapusan mo na.
Sabi ko na nakaraan, even how offended you are, even how hurt you are, sa mga mensaheng naririnig mo, magstay ka at huwag na huwag kang tumalon para mabuhay ka. Sabi sa akin ng aking mentor, si Pastor Wilbert, oras ng isang Kristiyano ay wala ng covering. Pagpipiestahan ng demonyo yan. At yan ang nangyayari sa mga matitigas ang ulo na mas pinanindigan na matigas sila. Alam nyo nga kapatid, walang matigas sa Diyos. If you feel that you are, kumbaga, matigas, naku, walang matigas sa Diyos. Kahit sino ka pa, pag Diyos na ang katapat mo, ako sa iyo, lumambot ka na lang kusa. Sumunod ka na lang. So, hindi nagkamali ang Diyos sa paglagay ng pastor sa buhay mo. Anong trabaho niya? Gagabayan ka niya. And whatever He says, according to the Word of God, just obey it. Even if it hurts. Ganun naman palagi. Sino lang ho ang mga nasasaktan? Sa oras na nangangaral ang pastor, yung mayroong mga inaccurate attitude. Marami na ho sa 31 years kong paglilingkod sa Diyos. Yung mga tama ang puso, tama ang attitude, kahit na matalas at offending ang mensahe, tanggap nila. Alam niyo bakit? Kasi tama yung attitude, tsaka tama yung kanilang puso. Doon sa mga hindi tama ang attitude, hindi tama ang puso, ito yung madalas mag-react. Ngayong gabi, kahit na ano pang kalalagay mo, tama man o mali ang puso mo, tama man o mali ang attitude mo, you have to bow down to God. You have to submit yourself to the Word of God. Because refusal to the order of the King leads to death. Nagkakaintindihan tayo. Kaya marami ho, buhay sa physical, patay ang spiritual. Why? Because we do not obey the protocol of God. Now, may sinasabi si Dr. Jonathan David. Anong sabi ni Dr. Jonathan David? God wants you to know that if you are connected, you are in for a powerful change. Let me repeat it to you. God wants you to know that if you are connected to the carrier of your grace, to your pastor, you are in. Pasok ka na. Saan? For a powerful change. Mga kapatid, ang tanging paraan para tumibay, lumakas at magiging breakthrough believer, magiging powerful and victorious believer, is you should be connected first to God, and the validation, the proof that you are connected to God is you are strongly and accurately connected to the carrier of your grace. The moment you are accurately and strongly connected to the carrier of your grace, you are in. Pasok ka na. Saan? For a powerful change. Sa mga nakaintindi ho, maging honest tayo ngayong gabi. If you are not strongly and accurately connected to your pastor, look at yourself. Be honest. Look at yourself. Yung pagbabago, hindi powerful. Mayroon man, paunti-unti. Yung iba talaga na matigas ang ulo, walang pagbabago. Nagets nyo? But those who are strongly, sulat nyo ho, strongly and accurately connected to the carrier of their grace, which is their pastor, they are in. Pasok na sila saan? For a powerful change. Yung transformation ng mga strongly and accurately connected, napakabilis. At napapansin din nila, yung blessing ng Diyos, napakabilis din ng daloy. Alam niyo bakit? Because obeying the protocol of God, walking explicitly, obeying God's protocol, through accurate and strong connection to the carrier of your grace, will surely release the blessings from heaven directly to your life. Nagkakaunawaan tayo, mga kapatid. Hindi si Pastor Wilson magmamadali, ha? Isa-isahin ko dahan-dahan. Now, to prove to you na bakit tupa, okay, ang ikinumpara tayo, at bakit ang tupa kailangan ng pastor, mayroon kaming ipapalabas na video.
Okay, panoorin nyo yung video na to. Maiksi lang ito para lang maintindihan natin. Kasi hindi naman pwede magkamali ang Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi, your people is just like a sheep who gone astray. Kita nyo ho? Kaya nabanggit yun ng Panginoon na para mga tupa o kawan na nangaligaw kasi walang nagpapastol. Kaya nung dumating ang Panginoon, Hesukristo sa lupa, sabi niya, I am the good shepherd. Kaya nagkaroon ng pag-asa yung mga tupa, yung mga tao, yung Israel, nung dumating si Kristo. Bakit? Kasi may pastol na. Kasi yung mga naunang nagpastol sa kanila, mga Pariseo at Eskriba, puro naman pagpapaimbabaw, hindi mabubuting pastol. When the good shepherd arrived in the person of our Lord and Savior Jesus Christ, nagkaroon ng pag-asa mga tao. Watch me now. Sa oras na ang tupa ay mayroon nagpapastor sa kanya, hindi malayo ang pag-asa, hindi namamatay ang pag-asa, hindi malayo ang pagbabago, palagi may pagbabago, ang pagpapala ng Diyos nandyan palagi. Nakita niyo ho? Now, let me show you, allow us to show you this wonderful video na kung saan, makikita ninyo kung paano ho nangyayari sa isang tupa na walang nagpapastor. O kung mayroon man nagpapastor, tingnan nyo ang attitude ng tupa na ito pagkatapos siyang tulungan ng kanyang pastor. Panoorin po natin. After viewing that video, nakikita niyo ho ang kaibahan? Yung tupa na yan, nahulog siya, tinulungan siya ng isang tao na nagsisilbing kanyang pastol, pero anong ginawa? Sa halip na magstay sa kanyang pastor, mag-connect doon sa nagtumulong sa kanya, tumakbo uli. Anong nangyari? Nahulog uli. Maaring natawa kayo sa picture, pero in reality, ganyan ang maraming tao sa loob ng simbahan. Lalapit lang sa kanilang pastor pag may pangangailangan. At pag sila'y naiahon sa kanilang pangangailangan, magsosolo uli at gagawa uli sa kanilang sarili pamamaraan at mahuhulog uli, tatawagin uli ang pastor. Kapatid, kung ganyan ka pa rin hanggang ngayon, wala ka talagang natututunan. Because a true sheep, ang tunay na tupa, nananatili sa koneksyon, nananatili sa kanyang koneksyon sa kanyang pastor, may problema man o wala, may karamdaman man o wala, sa kabiguan man o sa katagumpayan, he is strongly and accurately connected to his pastor. Awit 77 verse 20, based doon sa video na inyong nakita, ikaw o Diyos ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron ang iyong naging kamay. Nabasa ko po ito kay Pastor Eric Jansen, Jurgen Hansen, Pastor Eric ko. Sabi niya, pag walang nagpapastor sa iyo, walang Kristo na mahuhubog sa buhay mo. True. Ulitin ko Pag walang nagpapastor sa iyo, walang Kristo na mahuhubog sa buhay mo. Bakit? Kasi nga ang pastor, ang kanyang isa sa major function niya is to form Christ in you using the hand of God. And He serves as God's hand over your life. So far, nasusundan? Nakikita niyo Ito ang isang katotohanan na hindi madalas mapakinggan. Pag walang nagpapastor sa iyo, walang Kristo na mahuhubog sa buhay mo. At ang iba marami sa mananampalataya, ayaw nila nga ng gabay ng pastor. Ayaw nila ng pastor. Gusto nila si Lord ang kanilang pastor. Bakit? Kasi hindi nagsasalita sa kanila. Pag sila gumawa ng kasamaan, magsusori lang sila. Walang pressure.
Gaya ng binanggit ko na nakaraan, 3 dahilan bakit ayaw ng pastor ng karamihan kasi ayaw nila ng accountability. Ayaw nila may pananagutan. Ayaw nila na may nagko-correct sa kanila. Nakita niyo ho? At ayaw nila na may makikialam sa kanila. Alam niyo mga kapatid, itong 3 ito, tawag ko rito, mga kagamitan ng demonyo sa buhay ng isang tupa. The word itself, sheep. A sheep cannot live on its own. It needs a shepherd. At ang ipoprovide ng shepherd is comfort, provision, protection, leading. Ito ang ayaw ni Satanas na mga klaseng mensahe na marinig ng isang mananampalataya. Bakit? Kasi pag narinig niya ito at kanyang ginawa, titining, aayos, at magiging breakthrough believer siya. Kung walang pastor, kung walang nagpapastor sa'yo, pag walang nagpapastor, walang Kristo na mahuhubog sa buhay mo. Now, being good steward of our relationship with our pastor will save us from the deception and traps of the devil. Because whether we like it or not, mga ilang panahon na lang, there will be avalanche of deception. Tandaan niyo mo dito, ha? We are now in the last of the last days. And in the last days, malinaw pa sa sikat ng araw, may sinasabi ang Biblia. There are warnings na dapat maintindihan natin. At dito nyo ma-appreciate yung inyong connection sa inyong pastor. Bakit? Because when the deception of the devil will come, it will protect you from falling. Watch me now. Pag sinasabing deception o pandaraya, kaya ka nadaya kasi yung ginamit na pandaraya ay kamukhang-kamukha sa tama. Nagkakaintindihan? Watch me now. Ang gagamitin ng demonyong pandaraya ay walang iba kundi salita ng Diyos din mismo. Remember the Lord Jesus Christ in Matthew 4? Nung sinabi ng demonyo ko, ikaw talagang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Bakit? Kasi alam niya 40 days, 40 nights na nag-fasting ang Panginoong gutom na gutom. Question, kaya ba ni Lord Jesus Christ gawing tinapay yung bato? Kaya. Kasi hindi ka tutuksoin ng demonyo sa isang tukso na hindi mo kayang gawin. Tandaan nyo yan, sulat nyo yan. Hindi ka tutuksoin ng demonyo sa isang bagay na hindi mo kayang gawin. Kaya the moment na mayroong tukso, rebuke it right away in Jesus' name and then flee. Run, just like Joseph. Because hindi ka niya tutuksoin sa bagay na hindi mo kayang gawin. Now, watch me now. Sinabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Narinig ng demonyo. Gumamit si Kristo ng salita ng Diyos, talo na kagad yung kanyang lust of the flesh. Sa pangalawang challenge, the pride of life, the devil used the word of God. Watch me now. Kaya maraming madadaya sa huling araw, lalong-lalo na mga mananampalataya. Bakit? Kasi ang gagamitin ng demonyo na materyales sa pandaraya, walang iba kundi ang salita ng Diyos at kanya itong iti-twist, iti-distort that people who are not strongly, accurately connected to their pastor, who do not receive the fresh now word of God from heaven through the life of their pastor, they will be the ones who will be deceived by the enemy. Makinig kayo mabuti, mga kapatid. Sa ngayon, hindi nyo pa ramdam. Bakit? Hindi pa siya dumarating. Alam nyo bang gagayahin ng demonyo? False teachers, false prophets, and even false Christ. You have to be careful. That is why, ngayong gabi pa lang, simulan nyo na. Bilang tupa, pag hindi ka pastor, tupa ka. Ganun lang kasimple yan. You need to understand these things. Because understanding will establish your faith that I really need someone to lead me. I really need someone to guide me. And the pastor that God had provided for me is the man that I should be connected with so that in the last days, when the avalanche of deception will arise, I will never be one that will fall away. Now, let me read with you Matthew 24, 3-14. As Jesus was sitting on the Mount of Olives,
The disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and at the end of the age? Verse 4, Jesus answered, tingnan nyo ha, watch that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Watch me now. Ang mga darating, magsasabing sila ang Kristo. Di ba tayo mananampalataya, naghihintay rin ng second coming ni Lord Jesus Christ? Pero ang Diyos mahusay, pinauna niya na. Mayroong mauuna na darating at sasabihin sila yung Kristo. At sino ang kanilang madideceive? People who do not have the truth. People who are shallow in their relationship with God. Bakit shallow? Kasi hindi strongly connected sa carrier ng grace who is also the carrier of the word. Don't you know that your pastor is the carrier of your grace and he is also the carrier of God's word for you? Bakit sila nadaya? Because they are not strongly and accurately connected to the carrier of their grace and to the carrier of God's now word for them. Lumilinaw na ha? Lumilinaw na ba? Hindi lang carrier ng grace ang pastor mo ha? Siya rin ang carrier ng now word ng Diyos para sa iyo. You're not the one preaching every Sunday. It is your pastor who preached the word. Malinaw. Tuloy natin. You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nations and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Ito yung mga mangyayari ha. And many false prophets, here we go. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. Sino lang daw ho ang maliligtas? Yung mga magtitiis hanggang wakas. Pag sinasabing kaya mo magtiis hanggang wakas, ibig sabihin matibay ka. Pag sinasabing matibay ka, ibig sabihin may supply ka ng word. Ng now word ng Panginoon at nag-ooperate ka sa grace ng Diyos. Yun lang ang makapagpanatili sa iyo, the grace of God and the Word of God. Then where can you find this grace? Where can you find the grace of God? And where can you find the Word of God? In the life of your pastor. Mga naturo na ito noon, pero mas lumalalim ngayon. Ang alam natin, your pastor is the carrier of your grace. Correct. But tonight, nadagdagan na siya, your pastor is also the carrier of the now Word for you. Without your pastor declaring the now word for you, anong ikalalakas ng espiritu mo? Wala. But if you understand this, and you will recognize and acknowledge that the pastor that God had placed over your life is the carrier of your grace, the grace of God, and the carrier of God's word for you, abay, ewan ko lang kung hindi mo siya irerespeto at hindi ka mag-connect sa kanya, ewan ko na lang. When the false prophets and the false Messiah, false teachers will come, ang unang casualty, yung mga disconnected, tsaka disaligned sa kanilang mga pastor. Ulitin ko ha, pwede mong dayain ang sarili mo sa pamamagitan ng pagpo-project physically that you are okay. Pero hindi pwedeng dayain ang espiritu. Because if you are not connected to your pastor, you are devastated in the spirit. Alam mong sinasabi ko, kapatid. Tumingin ka sa mga mata ko, alam ko ang sinasabi ko at alam mo ang karanasan mo. Only those who endure till the end. How can they endure till the end? They are operating according to the grace of God. They are operating according to the Word of God. Where can we find the grace of God and the Word of God on earth? In the life of your pastor. Now tell me now,
Will you not strongly and accurately connect to Him? Bakit naging critical ka sa pastor mo? Alam mo bakit? Because you allow the devil to speak to you. I am not saying that all pastors are doing good. Pero the fact na sila yung nilagay ng Diyos sa buhay mo, God knows how to refine them. Kaya na sinasabi ko noong nakaraan, pag tayo ay nakarinig ng matalas na mensahe ng pastor natin, huwag kaagad natin siyang atakehin. Ang problema, pag narinig at na-offend ka, nagre-retaliate ka, gayahin mo si Pedro. Pagka nakarinig ka ng matalas, ang tanungin mo kaagad, ano ang mensahe para sa akin? Ano ang dinidemand ng offending message na to sa akin para mabilis ka makapag-adjust at makapag-align ng buhay mo sa Diyos? Nagkaunawan tayo. But because of immaturity, marami pagka nakarinig na ng offending message, lalo na pag sila talaga feeling nila sila yung natutumbok, ano nangyayari? Nag-retaliate agad. At ang pinaka-demonic na paraan ng retaliation, alam mo kung ano? Pinagkakalat mo sa iba yung sama ng loob mo, doong kasablay. Nagkaintindihan tayo. At lagi mong tandaan, sa mga nag-retaliate, sa mga na-offend, isi-share nila sa kapwa rin nila na ganun din na offended rin. Ano nangyayari? Nagbubuo kayo ng devil's club. At pinagsama-sama kayo ng demonyo para isang bomba na lang pasabugin, sabay-sabay kayong sasabog. Naunawaan nyo? Dito pumapasok yung rebellion sa loob ng church. But if you understand the principle that God will shepherd you to a pastor that will protect you, the pastor that will lead you to your breakthrough, to your provision, the pastor that will lead you and guide you para maalis ang stress sa buhay mo at siya ngayon ang magsisilbing kamay ng Diyos sa buhay mo. Now tell me, the carrier of your grace and the carrier of the Word of God, the fresh now Word, pagka hindi nyo ito maintindihan mga kapatid, sayang ang pagiging Kristiyano mo. Patawarin mo ako, mahal kita. Pag hindi nyo ito maintindihan ngayong gabi at hindi kayo mag-connect strongly and accurately sa pastor mo at patuloy mong alagaan yung demonyo ng kaisipan ng puso mo, yung pinagpipiesta ng demonyo na sama ng loob mo at offense mo, sayang ang pagiging Kristiyano mo. Hindi mo siya mai-enjoy dito sa lupa. At hindi ko rin alam kung saan ka hahantong pag hindi ka magbago ngayong gabi. In verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Matthew 24:23-27, at that time, if anyone says to you, look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. Darating ito, ganito ka-specific ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Alam niyo bakit? Bakit ganito ka-specific? Kasi ganito ka-desperado ang demonyo na gayahin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Gagawa rin siya ng mga himala at mga tanda. Kaya mahalaga palagi sinasabi ni Pastor Wilbert, huwag nating ibase ang ating pananampalataya sa mga spectacular miracles, sa mga himala at mga tanda. Ibase natin ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, okay lang kung walang signs, wonders, and miracles, basta nakaugat ka sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but the Word of God will not pass away. All signs and wonders, miracles and healings will pass away, but the Word of God will never pass away. Sa salita ng Diyos kayo maniwala at ang carrier ng Word of God at ng grace of God sa buhay mo, pastor mo. Malinaw. For false Messiah, verse 24, and false prophets will appear and perform great signs, nakita nyo? And wonders to deceive, if possible, even the elect. Kahit na pinili ka, pag hindi ka strongly and accurately connected sa pastor mo, kandidato ka pa rin madaya sa mga false prophets and false Messiah. Mga kapatid,
We are in a very crucial study that we have tonight. Napaka-crucial nito. Na pag nagkamali ka ng desisyon mo sa gabing ito at sasabihin mo, maganda mensahe. Pero hindi pa ngayon eh. Hindi pa ngayon ako pwede mag-connect kasi mayroon pa akong mga dapat gawin sa buhay ko. Kapatid, ang madaya ho sa last days ay isa pong pinakamalaking trahedya na nangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Ulitin ko ha. Sa oras na madaya ka ng kaaway, dahil sa hindi mo pag-connect sa carrier ng grace mo at sa carrier ng now word mo, pinakamalaking trahedya na ho yan sa buhay ng isang mananampalataya. Ang trahedya sa atin, yung nabangga pagkatapos na wasak ang kanyang sakyan, pati siya nadurog, trahedyang matindi yan. Mas matindi pa ho dyan ang trahedya na aabutin at mararanasan ng isang mananampalataya na hindi strongly and accurately connected sa kanyang pastor. Pag siya'y nadaya, pinakatrahedya na yan sa buhay ng isang mananampalataya. That even the elect will be deceived. Kasi pwedeng pinili ka, pero hindi ka connected. Pwedeng kasama ka sa church, pwedeng nariyan ka sa church, pero hindi ka strongly and accurately connected sa pastor mo. And that will qualify you to be deceived by the enemy. Sabi ni Lord sa verse 25, see, I have told you this, I have told you ahead of time. 26, so if anyone tells you there he is, out in the wilderness, do not go out. Or here he is in the inner room, do not believe. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will the coming of the Son of Man. Watch me now. Kaya mahalaga ngayon pa lang, kabisaduhin mo na ang boses ng pastor mo. Isa sa palatandaan ng tunay na tupa, ano sabi ni Lord? I know my sheep because my sheep hears my voice. Ngayon pa lang ha, simula ngayon pa lang, dapat nga noon pa eh. Alam mo na ang boses ng pastor mo. Pag sinasabi kong boses, wag lang yung tembre ng boses. Pag sinasabing alamin mo ang boses ng pastor mo, kasi pag nalaman mo ang boses ng pastor mo, wag ka nang patopik-topik, sundin mo agad. Bakit? Because in the last days, you will hear different voices, different teachings, na magmukhang mas magaling pa sa turo ng pastor mo. But because tonight, na-establish natin that the pastor that God had given you, that God had placed over your life, is the pastor who is the carrier of your grace and the carrier of the now word, then you will never be deceived. Malinaw? Ngayon pa lang, masterin mo na yung boses ng pastor mo. Pag sinasabing masterin mo ng pakinggan, sundin mo. Pag anong sinasabi, sundin mo agad. Bakit? Ngayon pa lang ihasa mo na yung immediate, immediate, explicit, tsaka accurate obedience. Ngayon pa lang. Para this is the lesson that we are learning tonight to protect ourselves from the deception of the enemy. By the way, it's not a simple deception, it is an avalanche of deception. Rumaragasa matinding deception ang darating that only those who are strongly and accurately connected to the carrier of their grace and the carrier of the now word, which is their pastor, will survive. Huwag mong sayangin ang pagiging Kristiyano mo sa muling pamumuhay para sa sarili mo. Hindi na ho tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay ho tayo para kay Kristo. You should know that. Now, let me show you examples. Inaccurate and loose connection to the carrier of your grace and to the carrier of the word, now word, will expose you to the spirit of deception. Biblical examples who were not strongly connected and not sold out to the carrier of the grace and the carrier of the now word of God, your pastor, tingnan nyo, Judas. Tingnan mo si Judas. 3.5 years, kitang-kita niya ang mga ginagawa ng Panginoon, nakaranas siya kung paano i-empower ng Diyos. But still, he disconnected. Alam niyo bakit?
Still, he betrayed the Lord Jesus Christ. He was easily deceived by the devil. Why? Because Judas is not strongly and accurately connected to his master, to the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo ako mabuti. Pwede ho na taon na kayo nakasama sa church. Pwede ho na linggo-linggo kayo nagsisimba. Pero pwede rin na matagal ka na sa church pero hindi ka konektado sa pastor mo. Yan ang trahedya, kapatid, na nangyari sa buhay ni Judas. Judas was easily deceived by the devil. Nakita niyo? Mabilis lang siyang madaya ni Satanas. Bakit? Hindi kasi siya connected kay Lord Jesus Christ. Hindi siya connected sa kanyang pastor. Sana ngayong gabi, kanina ko pa inulit-ulit. Kasi ito ang gustong diinan. Kumbaga sa pako, ito yung pinupukpok ng banal na espiritu sa ating mga espiritu para maunawaan natin. Number 2, example of loose connection, not sold out to the carrier of the grace and to the carrier of God's word, is Demas. Demas was with Paul. Demas went with Paul in the journey of the mission. But he had easily abandoned Paul because he loved the world. Nakita niyo? Mabilis niyang iniwan si Pablo kasi mahal niya mundo. Bakit ganun? Kasi hindi siya strongly and accurately connected kay Paul. Kasi kung si Paul ang kanyang sinusundan at konektado siya, hindi niya ito iiwan. Maraming mga Kristiyano mabilis iwanan ng kanilang pastor. Bakit? Dahil hindi nila mahal ang kanilang pastor. Alam niyo ngayong gabi, kung mayroon kayong pagsisisihan, yung pinabayaan niyo ang inyong pastor at hindi niyo minahal. Kasi kung gaano mo tinrato ang pastor mo, yan rin lang, kapatid, ang quality ng pagtrato mo sa Diyos. Kung minahal mo, ginalang mo, sinunod mo ang pastor mo, yun din ang quality ng paggalang mo, pagmamahal mo, at pagsunod mo sa Diyos. You cannot deceive God. At huwag mong paandaran si Lord. Nasasabihin mo, Lord, minahal kita, sinunod kita. Hindi ni Lord nakikita yun. Gusto ng Lord makita yung sinasabi mo pagmamahal, pagrespeto at pagsunod sa buhay ng pastor mo, gagawin mo. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa lingkod ko, yun din ang ginawa mo sa akin. Last but not the least, the one who is lost ang connection, it is lose ang connection, at not sold out to the carrier of His grace and to the carrier of God's word, is Uzziah. Hari ito. He intentionally disconnected to the leading of his pastor Zechariah and became arrogant and boastful that leads to his destruction. Mga kapatid, lagi niyong tandaan, if we are not strongly and accurately connected to the pastor that God had placed over our lives, we have no access to the grace of God and we have no access to the now word of God. Pag-isipan nating mabuti ngayong gabi, kaya pala maraming mahina, kaya pala maraming madaling matukso, kaya pala maraming nagsibalikan sa kasalanan. Dahil walang biyaya ng Diyos, walang grasya ng Diyos, at walang sariwang mensahe na natanggap galing sa Diyos. Because fresh message will make you a breakthrough believer. And the moment you receive fresh messages and you operate according to the grace of God, your life will never be the same again. Tonight, I pray that the Lord, God, Holy Spirit, had ministered to you tonight. And I pray that transformation happens right at this very moment and up to our last breath. Pagpatuloy natin to sa susunod na Webes, pagpalain tayo ng Panginoon, continue lang ho sa paglilingkod sa Diyos. Walang makakapigil sa atin because we are following the accurate, genuine, good shepherd, none other than our Lord Jesus Christ. And as we follow Him, let us also follow and love, honor our pastor, respect our pastor, so that we can show to God that we respect, love, and honor Him also. I pray in the name of the Lord Jesus Christ that your life will be blessed by the Lord, that all of us will become good ships of God, following God and following our pastor while we are here on earth. Remember, our pastor is the carrier of our grace and is also the carrier
of the now word that we need to become breakthrough believers. Your table will never run out of food. Your hands, the works of your hands, will be blessed by the Lord. And you shall prosper both in the spirit and in the natural. This is my prayer in the powerful name of Jesus. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Shalom!